Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 101, ang nakakagulat na level ni Luo Chen. Maaaring magsimula ang kompetisyon. Sigaw ni Fan Tiangang. Kaagad, nagsimulang mag-away ang dalawang cultivator. Itinaas ni Cheng Shan ang kanyang kaliwang kamay at naglabas ng isang talon. Itinulak niya ang kanyang talon sa dibdib ni Luo Chen, bago tumalon at itinaas ang kanyang kanang paa. Kasabay nito, bahagyang tumalon si Luo Chen sa hangin. Itinaas ni Cheng Shan ang kanyang mga mata at tumingin kay Luo Chen. Bumangon din siya sa hangin at nagpatuloy sa pagtutulak sa dibdib ni Luo Chen gamit ang kanyang talon. Mukhang nakatutok si Luo Chen habang naglabas din siya ng talon. Pareho silang lumaban gamit ang kanilang mga saber sa mahabang panahon. Sa bawat oras na magbanggaan ang kanilang mga talon, kumikinang sila at kumakalat sa hangin ang mga tunog ng metal. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagpatay. Maingat na nagmasid si Lin Fang. Ang chi ni Cheng Shan ay lubusang nagbago. Siya ay ganap na nagbago. Ano ang nangyari sa kanya? Bakit siya naging ganito? Mamatay. Paus na sigaw ni Cheng Shan. Itinaas niya ang kaliwang kamay. Nawala ang kanyang sable at gamulong ang mga enerhiya. Sa halip, kumuha siya ng manipis na pilak na karayom at inihagis ang mga ito, tinutukan ng mga templo ni Luo Chen. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Luo Chen. Itinaas niya ang kanyang mga braso upang protektahan ang kanyang ulo. Habang iniisip ng lahat na tila sapat na ang depensa ni Luo Chen, ang mga karayom ni Cheng Shan ay nakakagulat na tumusok sa kanyang mga braso. Nanlaki ang mata ng mga tao. Ang mga karayom ay nagpatuloy sa paglipat patungo sa mga templo ni Luo Chen. Namutla ang mukha ni Luo Chen. Nagpakawala siya ng lakas ng bilis sa kanyang mga paa at itinagilid ang kanyang ulo. Lumipad ang mga karayom sa kanyang ulo, ngunit halos maabot na siya nito. Gusto mong mamatay? Sigaw ni Luo Chen. Galit na galit siya sa biglaang pressure. Gumawa ng malaking pagtalon si Luo Chen at bumangon patungo kay Cheng Shan. Itinaas niya ang isang paa, nag-condense ng isang paputok na lakas dito, malakas at nakasisilaw. Mabilis niyang iginalo ang kanyang paa kaya't narinig ng mga tao ang isang sonic boom at nakitang naging distort ang espasyo. Talagang galit si Luo Chen. Nang maramdaman ni Cheng Shan ang lakas ni Luo Chen, nanatili siyang kalmado, at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Kinuyam niya ang kanyang kaliwang kamao at naghanda upang harangin ang sipa ni Luo Chen dito. Pagkatapos ng banggaan, wala ni isa sa kanila ang umatras. Wala sa kanila ang handang hayaan ang iba pang manalo. Lalong nagulat si Luo Chen. Anong klaseng kalaban ito? Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Cheng Shan. Hindi niya kayang mabaygo. Kailangan niyang mag-qualify sa susunod na round. Kung hindi, tuluyang masisira ang kanyang plano. Sa pag-iisip tungkol doon, si Luo Chen ay naging mas nakatuon. Napaatras siya ng kalahating hakbang, ilang dosenang metro ang layo kay Cheng Shan bago niya biglang iniunat ang kaliwang kamay. Itinuro niya ang langit gamit ang lahat ng kanyang mga daliri. Ang nakasisilaw na asul na mga ilaw ay bumagsak sa kalangitan, at isang butas ang lumitaw doon. Cosmic Earth-shaking fingers, mamatay. Galit na sigaw ni Luo Chen. Ang kanyang chi ay walang kapantay. Ang mga asul na ilaw ay patuloy na sumisikat sa kalangitan at pagkatapos ay bumalik, bumaril patungo sa dibdib ni Cheng Shan. Ang kanilang bilis ay hindi kapani-paniwala. Kahit si Lin Fang ay matansya lamang ang kanilang bilis. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang makita ang paggalaw, ang tanging nakita nila ay mga asul na ilaw na lumilitaw malapit sa dibdib ni Cheng Shan. Si Cheng Shan ay biglang naging mas nakatutok. Iyon ang unang pagkakataon na tumingin siya ng sobrang tutok mula noong simula ng labanan. Napatingin ang lahat sa kanya, nag-iisip kung ano ang gagawin niya. Si Lin Fang ay curious din. Gaano nga ba talaga kalakas si Cheng Shan? Pagkatapos noon, ipinatong ni Cheng Shan ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at yumuko. Sumimangot si Lin Fang, naramdaman ng pagyanig ng lupa. Ang lupa ay yumanig ng mas malakas kaysa sa isang lindol. Hindi napigilan ni Fan Tiangang, ngunit sumimangot din. Siya ay sumisipsip ng lakas ng lupa. Napansin ni Patriarch Zijian. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Tinitigan ni Lin Fang ang mga paa ni Cheng Shan. Gaya ng inaasahan, may mga koneksyon sa pagitan ng kanyang mga paa at lupa. Ang lakas ng lupa ay tumagos sa kanyang katawan at nagsisimulang damaloy sa kanyang mga ugat patungo sa kanyang mga kamao. Sabog. Suntok sa lupa. Sigaw ni Cheng Shan na parang mabangis na hayop. Ang buong Godly Mountain ay yumanig ng husto. Lahat ay naglagay ng kanilang mga kamay sa kanilang mga tainga dahil sa mga ingay. Inilabas ni Cheng Shan ang kanyang mga kamao. Naglalaman sila ng makapal at mabigat na earth chi. Parang naging dambuhalang bundok ang magkabilang kamao niya. Gumamit si Luo Chen ng purong lakas ng langit. Parang labanan sa pagitan ng langit at lupa, asul at dilaw. Boom boom boom. Marahas na yumanig ang buong stage. Bumangga ang asul na ilaw sa mga kamao ni Cheng Shan. Lahat ng cultivator na hindi pa Holy Emperors ay nagmamadaling umatras upang maiwasang masugatan.
Si Lin Fang ay isang Holy Emperor, ngunit naglabas pa rin siya ng kaunting lakas upang protektahan ang kanyang sarili, pati na rin. Matapos ang napakahabang panahon, sa wakas ay huminahon ang mga banggaan. Nawala ang lakas ng lupa at langit. Nakatingin ang lahat sa stage. Nakatitig din si Lin Fang. May nakita siyang silhouette sa stage. Hindi ito si Cheng Shan o si Luo Chen. Ito ay Fan Tiangang. Nasangkot si Fan Tiangang sa pinakamahalagang sandali. Ang dalawang mandirigma ay medyo nawalan ng kontrol. Maaaring nasugatan ng ibang mga tao at parehong mga mandirigma. Nanalo si Luo Chen at qualified na siya sa susunod na pag-ikot. Sabi ni Fan Tiangang, winawagayway ang kaliwang kamay at tumingin kay Luo Chen. Natuwa si Luo Chen. Tumingin siya kay Fan Tiangang, yumuko ang kamay sa ibabaw ng kamao, at bumaba ng stage. Si Cheng Shan ay nakatayo sa gilid ng entablado. Napatras siya sa pagkakabangga. Si Cheng Shan ay mukhang walang ekspresyon at umalis sa entablado. Nang umalis siya, sinulyapan niya si Lin Fang. Nanginginig si Lin Fang. Bakit mukhang malamig at hiwalay si Cheng Shan? Mukha pa siyang galit. Nag-aalala si Lin Fang. Ano ang nangyari kay Cheng Shan? Bakit siya naging ganoon? At paano rin siya naging napakalakas? At bakit siya galit sa kanya lalo na? Susunod na labanan, Zuan Yuan mo versus Wu Yong. Sigaw ni Fan Tiangang. Si Zuan Yuan mo ay lalaban kay Wu Yong, ang pinuno ng isang maliit na sekta. Siyempre, natapos ang labanan tulad ng inaasahan. Gayunpaman, hindi inakala ng karamihan na magiging ganito kahigpit ang labanan. Sa huli, napilitan si Zuan Yuan mo na gamitin ang 70% ng kanyang lakas para talunin si Wu Yong. Hindi ito isang matinding pagkatalo para kay Wu Yong. Malamang na magiging sikat si Wu Yong pagkatapos ng laban na ito. Bilang pinuno ng isang sekta, ang kanyang sekta ay lalakas, o hindi bababa sa ito ay tiyak na magiging mas malakas kaysa noong bago ang laban na ito. Nanalo si Zuan Yuan mo at qualified na siya sa susunod na labanan. Susunod na laban, Manan versus Tian Han. Nang marinig ni Lin Fang ang Fan Tiangang, sumimangot siya. Manan laban kay Tian Han. Parehong mula sa mga maimpluwensyang grupo sa Zhongzuan City. Si Manan ay tinawag na Prinsipe Nan sa Zhongzuan City. Noong nakaraan, nagbabanta si Manan kay Lin Fang, ngunit nagbago ang mga bagay. Pagkamatay ni Tian Qiyong, naging mas kalmado si Manan. Tumigil na siya sa pagpapakita sa paligid ni Lin Fang, kaya natural na unti-unting nakalimutan siya ni Lin Fang. Ngunit nang marinig ni Lin Fang na lalaban si Manan, binigyan niya ito ng partikular na atensyon. Naabot na ni Manan ang tuktok ng Half-Holy Emperor Layer. Malapit na siyang makapasok sa Low-Level Holy Emperor Layer. Malapit na ring makapasok si Tian Han sa Low-Level Holy Emperor Layer. Sa huli, si Lin Fang ay walang ganang panoorin sila dahil patuloy niyang iniisip si Cheng Shan. Tiningnan ni Lin Fang ang listahan ng mga kandidato. Ilang oras ang kakailanganin bago magpatuloy sa susunod na round. Gusto ni Lin Fang na pumunta at makita si Cheng Shan sa panahong iyon. Gusto niyang maunawaan kung ano ang mali sa kaibigan. Sa pag-iisip tungkol doon, umalis si Lin Fang sa bleachers at lumipad patungo sa Cheng Shan. Sinulyapan ni Fan Tiangang si Lin Fang ngunit walang sinabi. Patuloy niyang binibigyang pansin ang kompetisyon. Maaaring magsimula ang labanan. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 102, masyadong misteryoso si Cheng Shan. Cheng Shan, anong nangyayari? Tinawid ni Lin Fang ang kun at sumama kay Cheng Shan sa paanan ng bundok. Nag-aalala siya sa kaibigan. Itinaas ni Cheng Shan ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang, ngunit nanatiling tahimik. Pagkatapos ay lumagpas siya sa kanya, hindi siya pinansin. Tahimik na pinagmamasdan ni Lin Fang ang pagdaan ni Cheng Shan sa kanya. Handa si Lin Fang na protektahan ang kanyang sarili, kung sakali. Si Cheng Shan ay hindi normal. Walang nakakaalam kung ano ang kaya niyang gawin. Huminto si Cheng Shan ng 2 metro ang layo, sa likod ni Lin Fang at pagkatapos ay huminto at tinitigan siya. Naaalala mo pa ba ako? Lin Fang. Paus na tanong ni Cheng Shan. Mukhang nagulat si Lin Fang. Hindi kamukha ni Cheng Shan ang Cheng Shan na nakilala niya. Hindi pa niya nakitang ganito si Cheng Shan. Ikaw ba si Cheng Shan? Tanong ni Lin Fang, nakatitig sa kanya. Kalokohan, mamatay ka, Lin Fang. Sabi ni Cheng Shan, biglang umatake. Isang talam ang lumitaw sa kanyang kaliwang kamay at inihagis niya ito sa dibdib ni Lin Fang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Nagawa niyang gulatin si Lin Fang sa kanyang mabilis na pag-atake. Sa kabutihang palad, handa na si Lin Fang na protektahan ang kanyang sarili. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kaliwang kamay at naglabas ng ipinagbabawal na lakas. Hinarang niya ang saber ni Cheng Shan at tumalon pabalik. Lin Fang, mamamatay ka ngayon. Sigaw ni Cheng Shan, galit na inihagis ang sarili kay Lin Fang. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang talam at inilabas ang mga karayom na ibinato niya kay Lin Fang. Gusto niyang mamatay si Lin Fang, at hindi siya binigyan ng pagkakataong makapag-isip.
Tumalikod si Lin Feng at naglabas ng lakas para protektahan ang sarili laban sa napakaraming karayom na lumilipad patungo sa kanyang mga templo. Delikado ang mga karayom na iyon. Napansin niya na ang lakas ng pagtatanggol ay hindi masyadong kapaki-pakinabang laban sa mga karayom, gayunpaman. Siyempre, mas maraming trick si Lin Feng kaysa kay Luo Chen. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at naglabas ng space at time daw. Ang mga karayom ay inilipat sa ibang espasyo, kaya natural na hindi na nila ito maabot. Pagkatapos ay itinaas ni Lin Feng ang kanyang kaliwang kamay at nagpakawala ng isang paputok na ipinagbabawal na lakas. Naputol ang mga karayom. Sa sandaling iyon, tumalon si Lin Feng sa ibang espasyo at umatake. Sigurado na si Lin Feng na ang kanyang kalaban ay hindi si Cheng Shan. Ito ay ibang tao, isang matandang kaaway. Dahil sigurado si Lin Feng na iyon ang nangyari, nagpa siya siyang maging walang awa. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang kamay at pinakawalan ng life daw power. Ang corpse chi ay nagpanik kay Cheng Shan, na parabang kamatayan ang pinakakinatatakutan niya. Hindi siya nakatiis. I enjoy ang sunod na ito. Sigaw ni Cheng Shan, galit na ibinato ang kanyang kamao. Itinaas din ni Lin Feng ang kanyang kamao at sumuntok. Tumalon pabalik si Cheng Shan at tumakbo palayo. Gusto mong tumakas? Tumigil ka, sabi ni Lin Feng, nakasimangot. Bigla siyang inatake ni Cheng Shan at ngayon ay gusto niyang tumakas. Hindi nilayo ni Lin Feng na palayain siya ng ganoon kadali. Muling naglabas si Lin Feng ng space at time daw. Huminto ng 1 segundo ang oras, sapat na para masuntok ng kaliwang kamao ni Lin Feng ang dibdib ni Cheng Shan. Si Cheng Shan ay umubo ng isang subo ng dugo. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng isang piraso ng papel at siya ay natangay. Pagkatapos ay bumagsak siya ng malakas sa lupa. Tumalon si Lin Feng pasulong at naglabas ng space cage para ikulong si Cheng Shan. So, sino ka? Sigaw ni Lin Feng, nakatitig kay Cheng Shan. Si Cheng Shan ay umubo ng mas maraming dugo. Ang kanyang ekspresyon ay mukhang nakakatakot at mabangis. Nanunuya siya kay Lin Feng. Ang dami mong sinasabi, Lin Feng. Maghintay at makikita mo, maaga o huli, mamamatay ka sa masasamang kalagayan. Sabi ni Cheng Shan, nakangiti ng masama. Napansin ni Lin Feng na nagiging ilusyon ang katawan ni Cheng Shan, at nawala siya sa hola. Ang ekspresyon ni Lin Feng ay nagbago ng husto. Nawala ang hola, ngunit wala na si Cheng Shan. Ito ay isang clone. Isa ba itong clone? Hindi ba ito isang tunay na katawan? Papatayin kita, Lin Feng. Pagkaraan ng 1 segundo, si Cheng Shan ay nakatayo sa tuktok ng Godly Mountain sa ibabaw ng isang napakalaking bato. Nakangiti siya sa kakaiba at masamang paraan. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang tingin at pinag-aralan si Cheng Shan. Ito ang tunay na katawan ni Cheng Shan. Sino ka? Galit na sigaw ni Lin Feng. Hindi niya naintindihan. Lin Feng, tandaan mo ang sinabi ko, papatayin kita balang araw. Ipaghihiganti ko ang lahat, haha. Paus na sigaw ni Cheng Shan. Tapos nawala siya. Natigilan si Lin Feng, tumalon siya at lumipad sa tuktok ng Godly Mountain. Nilinggan niya ang buong paligid, ngunit hindi na niya makita si Cheng Shan. Siya ay nawala ng walang bakas. Sino siya? Galit na sigaw ni Lin Feng. Galit siya sa kanyang sarili, at pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Si Cheng Shan ay isang misteryo. Nagpa siya si Lin Feng na pagkatapos ng kompetisyon, pupunta siya sa Cheng Clan at magtatanong tungkol kay Cheng Shan. Bamantong hininga si Lin Feng, nalungkot para kay Cheng Shan. Ano ang nangyari sa kanya? Walang nakakaalam. Nawala si Lin Feng mula sa tuktok ng bundok, at bumalik sa mga upuan. Makalipas ang ilang oras, natapos na rin sa wakas ang unang round. Tanging ang pinakamalakas na cultivator ang natira. Sila ay mga bayani mula sa God Sect at ilang iba pang maimpluwensyang grupo. Sina Lin Feng at Jian Ya ang mga paborito ng karamihan. Inakala ng karamihan na silang dalawa ang may pinakamataas na tsansa na manalo. Kwalipikado rin si Zuan Yuan mo para sa ikalawang round na nangangahulugang nagkaroon din siya ng pagkakataong maging Holy Fifth. Si Luo Chen ay misteryoso at maingat. Parang walang nakaalala sa kanya. Nang makita ni Lin Feng na qualified na si Tian Han para sa susunod na round, naunawaan niya na natalo niya si Manan. Sa mga nanatili, mayroon ding mga taong hindi pa nakita ni Lin Feng. Marahil sila ay mga pangalawang klaseng disipulo ng God Sect, pati na rin ang mga patriarch at elder ng ibang mga sekta. Mayroong 15 tao sa kabuuan, kabilang si Lin Feng. Ang 15 tao na iyon ay nagkaroon ng pagkakataon na magpatuloy sa pakikipaglaban upang maging Holy Fifth. Nakita ni Lin Feng ang isang pangalan na ikinagulat niya, lalo na't ang taong iyon ay nag-sign up para sa kompetisyon sa pinakahuling minuto, Wu Wo. Wu Wo. Wu Wo. Natagpuan ito ni Lin Feng na kakaiba. Si Wu Wo Wo Wu ba? Itinaas niya ang kanyang ulo at hinanap si Wu Wo, ngunit napakaraming tao. Hindi alam ni Lin Feng na sa sandaling iyon, si Wu Wo ay nasa karamihan ng tao na nakangiti. Napansin niya na hinahanap siya ni Lin Feng, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagtatago. Si Wu Wo ay talagang Wu Wo. Noong una,
Lihim siyang nakatakas dahil gusto niyang sundan si Lin Feng, ngunit hindi niya akalain na sasali siya sa Great Holy Fifth Selection Competition. Nagpa siya siyang mag-sign up din. Siya ay may kakayahang gumawa ng kahit ano. Hindi lang alam ni Lin Feng. Magsisimula na ang second round. Si Di Shu ang namamahala sa second round. Ang ikalawang round ay binubuo ng patas na laban. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 103, pakikipaglaban kay Di Shu. Maikling ipinakilala ni Fan Tiangang ang ikalawang round. Kumunat ang noo ni Lin Feng nang marinig iyon. Si Di Shu ang namamahala sa ikalawang round. Di Shu, ibaba ang iyong lakas sa low-level Holy Emperor layer. Hindi ka maaaring gumamit ng higit na lakas kaysa doon. Ang mga taong lumalaban sa iyo ay kailangang makayanan ng 50 pag-atake upang manalo. Sabi ni Fan Tiangang, na sumulyap kay Di Shu. Mukhang nagulat si Di Shu, ngunit madali siyang ngumiti. Walang problema. Iwan mo sa akin. Napakamot siya ng ilong. Kahit mukha siyang bata, hindi naman siya bata. Tumalon pasulong si Di Shu at lumapag sa entablado ng labanan. Itinaas niya ang kaliwang kamay at lumitaw ang mga gintong ilaw. Napansin ng lahat na biglang bumaba ang Di Shu. Noong una siya ay nasa tuktok ng high-level Holy Emperor layer, ngunit ngayon ay mayroon na siyang lakas ng low-level Holy Emperor layer. Sino ang gustong mauna? Sigaw ni Di Shu, pasulyap-sulyap sa paligid. Napatingin si Lin Feng kay Di Shu. Bumalik ang tingin ni Di Shu sa kanya. Ngunit si Lin Feng ay nanatiling tahimik at hindi gumagalaw. Ayaw niyang maging unang challenger. Mauuna na ako, guro. Sabi ni Zuan Yuan mo. Siya ay disipulo ni Di Shu, kaya kumbinsido siyang hindi magiging masyadong masama si Di Shu sa kanya. Malamang ay hahayaan niya itong magpatuloy sa susunod na round, lalo na't kung si Zuan Yuan mo ay naging Holy Fifth, magiging kapaki-pakinabang din ito para kay Di Shu. Tumango si Di Shu at ngumiti. Disciple, atakehin mo ako. Oo, guro. Sabi ni Zuan Yuan mo, magalang na tumango. Tumalon siya pasulong sa Di Shu. Itinaas niya ang kanyang kaliwang paa at naglabas ng malakas na enerhiya, tinutukan ang dibdib ni Di Shu. Naikuyom ni Di Shu ang kanyang mga kamao at inihagis ang kanyang kaliwang paa sa direksyon ni Zuan Yuan mo. Nagbanggaan ang kanilang mga paa at pareho silang napaatras, pagkatapos ay nagpatuloy si Zuan Yuan mo sa pag-atake. Pinoprotektahan ni Di Shu ang kanyang sarili, at hindi umatake. Simple lang ang kanyang layunin, hayaan si Zuan Yuan mo na dumaan sa 50 pag-atake at tulungan siyang maging kwalipikado. Parehong ginamit ng dalawang manlalaban ang kanilang buong lakas kaya hindi masabi ni Fan Tiangang na sinusubukan ni Di Shu na tumulong. Napakabilis, nagpalitan ng 50 pag-atake sina Zuan Yuan mo at Di Shu. Kwalipikado ka para sa susunod na round. Sabi ni Di Shu, binawi ang kanyang kamao. Yumuko si Zuan Yuan mo sa kamao, iginagalang ang kanyang guro. Sino ang susunod? Tanong ni Di Shu, na sinulyapan ng dosenang tao. Sasama ako. Sabi ni Jian Ya, hawak ang kanyang itim na espada. Dama pa siya sa battle stage at agad na inihagis ang espada sa direksyon ni Di Shu. Kaagad, naging mas mapangapi ang kapaligiran. Si Jian Ya ay napakalakas. Si Di Shu ay isa na ngayong low-level Holy Emperor, kaya wala siyang kalamangan. Sa makatuwid, ang tunggalian ay tiyak na magiging Katanji Tangi. Tuwang-tuwa ang lahat na manood ng ganoong laban. Gaya ng inaasahan, ang pag-atake ng espada ni Jian Ya ay nagdulot ng banta sa buhay ni Di Shu. Gumamit din si Di Shu ng sandata, isang gintong letigo. Hinampes niya ang gintong letigo at bumangga ito sa espada ni Jian Ya. Ang makapal na enerhiya ng espada ay tumagos sa balat ni Di Shu at lumipat patungo sa kanyang mahahalagang organo. Isa lang ang naisip ni Jian Ya, na gamitin ang kanyang buong lakas. Ano man ang maging resulta ng laban, gusto niyang gawin ang kanyang makakaya. Galit na galit si Di Shu. Siguradong malakas si Jian Ya para makapasa, ngunit naiinis si Di Shu dahil may espada si Jian. Ang gintong letigo ay napakalakas, isang mas mahusay na sandata kaysa sa itim na espada ni Jian Ya. Ang gintong letigo ay isa ng Goldie Imperial Weapon. Ang dalawang mandirigma ay nagpalitan ng 100 pag-atake ng napakabilis. Siyempre, qualified na si Jian Ya sa next round. Nakapasa ka, walang pakialam na sabi ni Di Shu, inilagay ang kanyang gintong letigo. Hindi man lang nilinggan ni Jian Ya Di Shu. Inalis niya ang kanyang itim na espada at bumaba ng stage. Tumabi siya at naghintay. Sino ang susunod? Tanong ni Di Shu, na sinulyapan ng dosenang tao. Sasama ako. Sabi ng patriarka ng isang maliit na sekta. May hawak din siyang sandata at agad na sinugod si Di Shu. Pagkatapos ng mga nakaraang laban, kumbinsido siya na malaki ang tsansa niyang makapasok sa susunod na round. Kahit na sila ay nasa parehong antas, mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Hindi man lang gumamit ng sandata si Di Shu, ngunit natalo pa rin ang patriarch na iyon sa isang pag-atake. Natalo ka, makakabalik ka sa loob ng 100 taon. Walang pakialam na sabi ni Di Shu. Naluluha ang mga mata ng lalaki. Nasaan siya ng loob.
Napakaraming malalakas na cultivator dito, nakapasok na siya sa second round at maganda na iyon. Maraming salamat, Master Dishu. Sabi ng lalaki, kinuyam ang kanyang kamao. Pagkatapos ay umalis siya sa yugto ng labanan at bumalik sa la. Pagkatapos noon, maraming patriarka mula sa maliliit na sekta ang lumaban kay Dishu. Isa lamang sa kanila ang nakayanan ng 50 pag-atake ni Dishu. Sino ang susunod? Sa sandaling iyon, tanging sina Luo Chen, Lin Fang at Wu Wo lamang ang natitira. Hindi mahalaga kung sino ang lalaban kay Dishu, ito ay magiging isang mahusay na labanan. Nagkatinginan sina Lin Fang at Luo Chen. Tumalon si Lin Fang nang walang pag-aalinlangan at sinabi, "Sasama ako." Napatingin ang lahat kay Lin Fang. Dalawang Supreme Elder ang maglalaban. Ito ay magiging isang patas banan. Si Lin Fang ay isang low-level Holy Emperor, at ibinaba ni Dishu ang kanyang lakas sa low-level Holy Emperor layer, pati na rin. Maraming tao ang naghihintay para sa labanang iyon ng kapanapanabik. Alam ng maraming disipulo ng God Sect na may mga tensyon sa pagitan ni Lin Fang at Dishu, kaya tiyak na hindi magiging boring ang kanilang laban. Tumalon si Lin Fang sa entablado. Tumayo siya 10 metro ang layo mula sa Dishu. "Halika at umauna." Walang pakialam na sabi ni Dishu. Sa pagsasabi niyan, sinusubukan niyang ipakita sa lahat na itinuring niya ang kanyang sarili na mas malakas kaysa kay Lin Fang. Hindi galit si Lin Fang. Kahit na sinusubukan siyang ipahiya ni Dishu, hindi mahalaga dahil magsasalita ang lakas makalipas ang ilang segundo. Si Dishu ay nasa parehong antas ng paglilinang gaya niya sa sandaling ito. Sinuntok ni Lin Fang ang direksyon ng dibdib ni Dishu. Depensa ni Dishu, hinayaan siyang atakehin muna siya ni Lin Fang. Kumbinsido siyang mas malakas siya kaysa kay Lin Fang. Nanunuya si Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang kanang paa at sinipa si Dishu, tanggayan siya. Paano? Paano ito posible? Lahat ay namangha. Hindi sila makapaniwala. Isang sipa at natangay Dishu. Kahit na hinayaan ni Dishu na umatake muna si Lin Fang, hindi inakala ng karamihan na magiging ganoon kalakas ang kanyang unang pag-atake. Kung may iba man, kahit pinayagan sila ni Dishu na mag-atake muna, hindi sila maglalakas loob. Paano kung gusto ni Dishu na makaganti mamaya, pagkatapos mabawi ang kanyang orihinal na lakas? Ngunit hindi inisip ni Lin Fang ang mga ganoong bagay. Kung si Dishu ay walang bola, kung gayon ang kanyang libu-libong taon ng buhay ay walang halaga. "Lin Fang, papatayin kita." Sigaw ni Dishu, lumilipad pabalik patungo kay Lin Fang. Itinaas niya ang kaliwang paa at bumalik sa battle stage. Bagamat nawalan siya ng mukha, na tinatangay ni Lin Fang. Siya ay galit na galit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, at hawak ang kanyang gintong litiyo. Galit na galit niyang sigaw, na naging gintong unos. Hindi na siya nakikita ng mga tao ng malinaw. Ang gintong buhawi ay lumipat patungo kay Lin Fang sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Nagalit si Dishu. Ito ay magiging isang malaking labanan. Kinailangan ni Lin Fang na gamitin ang kanyang buong lakas. Ang God's Sword, lumabas. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 104, nawalan ng kontrol si Dishu. Mahigpit na hawak ni Lin Fang ang kanyang God's Sword. Nagsimula siyang umikot ng mabilis hanggat maaari. Naging buhawi din siya, na pumihil kay Dishu na makalapit. Pagkatapos ay sinamantala ni Lin Fang ang sitwasyon upang tumalon at itulak sa dibdib ni Dishu gamit ang kanyang espada, hindi siya binigyan ng anumang oras para mag-isip. Mabangis at nakakatakot ang ekspresyon ni Dishu habang hinahampas niya ang kanyang gintong litigo. Ang divine power ay bumagsak sa kalangitan, at ang espasyo sa paligid niya ay nayanig. Ang katotohanan na nang ahas siyang gumamit ng divine power sa sandaling iyon ay nagpatunay na kung gaano siya galit. Hindi na rin siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Tumigil siya sa pagmamaliit kay Lin Fang. Kung walang pakialam si Lin Fang na magkaroon ng gulo, ginamit niya sana ang ipinagbabawal na lakas. Ito ay perpekto laban sa divine power dahil sila ay antagonistic. Makakaasa lang si Lin Fang sa malalakas at agresibong atake. Pero kahit ganoon, sigurado siyang magtatagumpay. Napakaganda ng labanan. Sa bawat pag-atake ni Dishu, tinutukan niya ang dibdib ni Lin Fang. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Lin Fang na samantalahin ang kanyang mga kahinaan. Maayos ang takbo ni Lin Fang, sa bawat pag-atake niya, nagawa niyang itulak pabalik si Dishu kapag hindi nakaiwas ang huli sa kanyang mga pag-atake. Muling kumislap si Lin Fang. Ang kanyang God Sword ay lumipad pasulong sa isang hindi kapani-paniwalang bilis na nakatutok muli sa dibdib ni Dishu. Ang lahat ay nakakita lamang ng isang sinag ng liwanag. Ang God Sword ay gumagalaw ng napakabilis. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dishu sa bilis ng pag-atake. Itinaas niya ang kanyang gintong letigo nang hindi man lang pinansin. Narinig ng karamihan ang tunog ng banggaan. Pinoprotektahan ng gintong letigo si Dishu at ang God Sword ay itinulak sa tabi, ngunit pagkatapos ay lumitaw ito sa kanyang likuran. Si Dishu ay mukhang malungkot.
Galit na sigaw niya at inilabas ang kamay na puno ng divine power. Ang yugto ng labanan ay napuno ng isang chi ng pagkabulok. Ang corpse chi ay nagpahinto sa God's Sword. Napansin ni Lin Fang na ang kanyang God's Sword ay naglabas ng malungkot na iyak, lumipad siya patungo dito. Gusto mong mamatay? Sabi ni Dishu na nakangiti ng mabangis. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at ang divine chi ay gamulong sa mga alon, na naging isang walang hangganang gintong payong. Ang corpse chi ay lalong tumitindi. Napuno nito ang buong espasyo sa itaas ng battle stage. Si Lin Fang ay nasa himpapawid, naramdaman niya ang mga gintong ilaw na tumatama sa kanyang balat. Napakasakit noon. May impresyon siyang nabubulok na ang ibabaw ng kanyang balat. Si Lin Fang ay hindi kumilos ng walang ingat. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at naglabas ng space at time down na siyang nagwalis sa corpse chi. Kaagad, ang divine power ay napunta sa isang hole sa kalawakan. Sinamantala ni Lin Fang ang sitwasyon upang kunin ang kanyang God's Sword bago ito ihagis ng buong lakas. Ang God's Sword ay nasa harap ng dibdib ni Dishu nang hindi oras at tinusok ito. Ang ekspresyon ni Dishu ay nagbago ng husto. Hinampas niya ang God's Sword gamit ang kanyang latigo, ngunit isang malaking sugat ang lumitaw sa kanyang dibdib at tumalsik ang dugo. Gusto mo talagang mamatay? Sigaw ni Dishu nang makitang nasugatan siya. Lumipad siya sa nag-aalab na galit. Duguan ng mga mata niya. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at biglang naging napakalakas ng kanyang chi. Wala nang pakialam si Dishu sa pagiging patas ng labanan, gusto niyang patayin si Lin Fang pagkatapos mapahiya. Nakatiis na si Lin Fang ng higit sa 50 pag-atake mula kay Dishu. Nanalo na siya, ngunit galit na galit si Dishu at gusto niyang patayin si Lin Fang. Si Dishu ay nagkaroon muli ng lakas ng high-level Holy Emperor layer. Buong lakas niyang ibinato ang kanyang kamao. Tumigas ang ekspresyon ni Lin Fang. Itinaas niya ang magkabilang kamao at nagpakawala ng lakas hanggat kaya niya para harangin ang pag-atake. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay hindi kapani-paniwala. Marahas na natangay si Lin Fang at bumagsak sa gilid ng entablado ng labanan. Hindi na pinansin ni Dishu, tumalon siya at nagpakawala ng nakakatakot na corpse chi. Gusto niyang atakihin muli si Lin Fang. Galit din si Lin Fang. Nais siyang patayin ni Dishu, kaya kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Agresibong king punch. Paputok na sigaw ni Lin Fang. Siya ay naging isang napakalaking kamao. Napansin ng lahat na ang chi ni Lin Fang ay naging paputok at agresibo. Sa yugto ng labanan, nagkaroon ng corpse chi na pag-aari ni Dishu at isang agresibong king chi na pag-aari ni Lin Fang. Marahas na nagsalpukan ang dalawang mandirigma. Ang yugto ng labanan ay kumaluskos at yumanig ng marahas. Ang kanilang mga enerhiya ay binomba ang protection na deployment spell ni Fan Tiangang. Lalong nagbago ang ekspresyon ni Fan Tiangang. Pareho silang nawalan ng kontrol. Masyadong matindi ang labanan nila. Nagtataka ang lahat. Si Lin Fang ay mahigpit na nakikipaglaban kay Dishu, na nakabawi sa kanyang orihinal na lakas. Nako, nasa panganib si Lin Fang. Tumayo si Patriarch Zijian sa mga upuan at lumipad patungo sa entablado ng labanan ng walang pag-aalinlangan. Nakikita niya na mapanganib si Dishu, at sapat ang lakas para patayin si Lin Fang. Itinaas ni Patriarch Zijian ang kanyang daliri at itinuro si Dishu. Isang espada ang gumapang sa kalangitan at lumipat patungo sa ulo ni Dishu. Nagulat si Dishu, at itinaas ang dalawang kamay upang harangan ang pag-atake, bago ibinato ang isa pang suntok kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, dumating si Patriarch Zijian sa harap ni Lin Fang. Galit na sigaw niya at sumuntok din. Nabangga ang kamao niya sa kamao ni Dishu. Ang kanilang chi ay nagpagulong-gulong sa hangin. Si Patriarch Zijian ay dumaing at umubo ng dugo, na pinilit na bumalik. Ngunit itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan si Lin Fang, kinaladkad siya pabalik kasama niya. Ang mga panloob na organo ni Lin Fang ay nasugatan na. Gumamit na siya ng sobrang lakas laban kay Dishu. Si Patriarch Zijian ay umatras ng mabilis hanggat maaari. Hinabol sila ni Dishu, mukhang mabangis. Ano man ang mangyari, kailangan niyang patayin si Lin Fang. Sa kanyang pakikipaglaban kay Lin Fang, naramdaman niya ang isang bagay na ikinaiinis niya. Iyon ang ipinagbabawal na lakas ni Lin Fang. Sa wakas, natuklasan niya ang ipinagbabawal na lakas ni Lin Fang. Alam ni Dishu na ang mga ipinagbabawal na tao at mga piniling tao ay natural na mga kaaway, kaya mas gusto niyang patayin si Lin Fang kaysa dati. Kahit na si Patriarch Zijian ay isang high-level Holy Emperor, hindi siya kasing lakas ni Dishu. Sa makatuwid, nagmamadali siyang tumingin sa Fan Tiangang, na nagpapahiwatig na kailangan niya ng tulong. Sage, nilabag ni Dishu ang mga patakaran. Bakit wala kang ginagawa? Sigaw ni Patriarch Zijian sa Fan Tiangang. Hindi niya nilabag ang rules. Nakatiis si Lin Fang ng 50 pag-atake, siya ay kwalipikado para sa susunod na round. Ngayon, ginagamit ni Dishu ang kanyang tunay na lakas, kaya walang problema. Sabi ni Fan Tiangang, walang pakialam na umiling. Sa totoo lang,
Hanggang sa makayanan ng isang challenger ang 50 pag-atake, hindi pinahintulutan si Dishu na gamitin ang kanyang tunay na lakas. Kwalipikado na si Lin Feng para sa susunod na round at ginagamit ni Dishu ang kanyang tunay na lakas, hindi yun labag sa mga patakaran. Galit na sigaw ni Patriarch Zijian. Hindi man lang siya nasiyahan sa sagot ni Fan Tiangang. Nakikita ng lahat na gustong patayin ni Dishu si Lin Feng. Nakikita ko, natatakot ka. Kahit si Sages ay matakot. Pupunta ako. Sigaw ng isang lalaking nakaitim na damit. Bumangon siya sa himpapawid at lumapag sa harap ni Lin Feng. Kumislap ang kanyang silweta at ibinagsak niya ang sarili sa dibdib ni Dishu. Nako, General Koi, bumalik ka. Sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang ekspresyon ay nagbabagusto. Si Koi ay isa lamang low-level Holy Emperor, hindi siya makakalaban ni Dishu. Maaari lamang siyang mamatay laban sa kanya. Nang marinig ni General Koi si Lin Feng, nag-alinlangan siya ngunit pagkatapos ay naghanda upang umatras. Dahil nandito ka, mamatay ka. Galit na sigaw ni Dishu. Gusto niyang patayin din si General Koi ngayon. Siya ay sumuntok, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay habang sinisingil niya si General Koi. Ang ekspresyon ni Lin Feng ay nagbago ng husto. Tumalon siya pasulong, tinulak si General Koi gamit ang isang kamay at ibinato ang isa kay Dishu. Kumalat sa hangin ang mga tunog ng banggaan. Si Lin Feng ay natangay at bumagsak sa lupa. Malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Prinsipe. Sigaw ni Exi siya. Tumalon siya sa entablado, hinawakan si Lin Feng at binuhat siya. Masyado kang lumayo. Nakakagulat ang lakas ng loob mong ay bully ang isang low-level Holy Emperor. Galit na sigaw ni Exi siya. Si Dishu ay mukhang galit at masama. Tahimik niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at muling inatake si Lin Feng. Tama na, bumalik ka ngayon. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 105, Prinsesa Wowo. Sa wakas, nag-react na si Fan Tiangang. Huminto ang kamao ni Dishu sa kalagitnaan ng hangin. Dishu ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng galit. Tapos binawi niya yung kamao niya. Nagsalita ang sage, maaari ba siyang sumuway? Kung magpapatuloy siya sa pag-atake, iyon ay kawalang galang sa sage at de facto sa Holy Shrine. Papatayin kita mamaya. Alam mo ang dahilan. Nangako si Dishu kay Lin Feng ng telepatiko. Mukhang malungkot si Lin Feng. Alam ni Dishu na si Lin Feng ay isang ipinagbabawal na tao. Dahil alam niya, hindi na kailangang itago ni Lin Feng ang kanyang ipinagbabawal na lakas. Prince Lin, okay ka lang? Nagmamadaling tanong ni Exi siya. Walang pakialam na ngumiti si Lin Feng at umiling. Okay lang ako. Maaari kang bumalik. Sagot ni Lin Feng, na sumulyap sa kanya. Nag-alinlangang tumanggo si Exi siya, ngunit sa wakas ay bumalik sa upuan ng mga panauhin. Si Patriarch Zijian ay hindi rin nanatili doon, at bumalik sa kanyang upuan. Hinawakan ni Lin Feng ang kanyang dibdib. Mahina ang kanyang chi, nais niyang magkaroon siya ng godly stones. Guro, narito ang ilang godly stones. Sabi ni Fu Chen, lumapag sa tabi ni Lin Feng, at binigyan siya ng 1,000 godly stones. Sumulyap si Lin Feng kay Fu Chen, at pagkatapos ay sa godly stones. Nag-alinlangan siya. Ang kanyang alagad na nagbibigay sa kanya ng godly stones, siya ay maswerteng nagkaroon ng gayong alagad. Hindi na kailangan. Gamitin ang mga ito para sa iyong paglilinang. Hindi na kailangang ibigay ang mga ito sa akin. Sabi ni Lin Feng, tinatanggihan ang mga bato ni Fu Chen. Malamang na napakahirap para kay Fu Chen na makakuha ng godly stones. Ayaw kunin ni Lin Feng ang godly stones ng kanyang disipulo. Guro, ikaw. May gustong sabihin si Fu Chen, ngunit pinutol siya ni Lin Feng, ngumiti ng magiliw. Naunawaan ni Fu Chen at ikinulong ang kanyang kamao bago bumalik sa karamihan. Lahat ay tumingin kay Fu Chen ng may paghanga. Nagagawa niyang makipag-usap sa kanyang guro ng natural, iyon ay mahusay. Nagawa ni Lin Feng na labanan si Dishu, ang pagkakaroon ng ganoong guro ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Lin Feng, kunin mo ito, 100,000 godly stones. Sabi ng isang pamilyar na boses ng babae sa sandaling iyon. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita ang isang lalaki na nagbigay sa kanya ng singsing, nakangiting may pagmamalaki. Wowo, nandito ka ba para manggulo? Sagot ni Lin Feng ng telepatiko. Gaano man itago ni Wowo ang kanyang sarili, siya ay may parehong boses. Umalis ka sa Holy Shrine nang walang sinasabi. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung tinatanggap mo ba ang pagiging personal bodyguard ko o hindi. Sagot ni Wowo, na telepath din. Napansin ng lahat na nagkatinginan sina Lin Feng at Wowo. Hindi naintindihan ng mga tao dahil kakaiba ang itsura ni Wowo. Naunawaan ng ilang malalakas na cultivator na sila ay nakikipag-usap sa telepathically. Hindi ako magiging personal bodyguard mo. Umalis ngayon. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Tumalikod siya at umalis nang hindi kinukuha ang mga godly stones. May utang na siya sa unang pagkakataon. Ayaw na niyang magkaroon pa ng utang sa kanya.
Ayaw niyang isipin ni Wowo na makukuha niya ang anumang gusto niya mula sa kanya. Ang sinabi ni Lin Feng ay hindi nagpagalit kay Wowo. Sa kabaligtaran, lalo siyang nagpumilit. Hindi ako pupunta kahit saan. Ano ang balak mong gawin? Sabi ni Wowo, patungo muli sa Dishu. Akin na ba? Tanong ni Wowo kay Dishu. Si Dishu, tulad ng buong karamihan, ay nagulat. Walang nagbigay pansin kay Wowo. Ngunit siya ay isa lamang half-holy emperor, paano siya makapasa sa pagsusulit? Tumigil ka na sa paggawa ng gulo, Wowo. Sabi ni Lin Feng ng telepathically, nakangiting awkward. Hindi pinansin ni Wowo si Lin Feng. Tinitigan niya si Dishu at naghihintay ng sagot. Tumingin si Dishu kay Fan Tiangang. Hindi niya alam ang gagawin. Ang isang half-holy emperor ay hindi nakapasa sa kanyang pagsubok. Tumingin sa kanya si Fan Tiangang at kumunot ang noo. Prinsesa Wowo, huwag kang magdulot ng gulo. Sabi ni Fan Tiangang. Nagbago ng husto ang ekspresyon ng lahat nang marinig siya, kasama na si Dishu. Tinitigan niya ang lalaki. Prinsesa Wowo, ikaw ang anak ni Sejou. Tanong ni Dishu. Tumingin si Wowo kay Fan Tiangang nang may paghanga, paano niya ito nakilala? Tumiti si Lin Feng at tumingin kay Wowo. Kahit na nakilala niya si Wowo, kaya normal lang na nakilala din siya ni Fan Tiangang. Tumingin si Wowo kay Lin Feng at napansin na nakangiti siya ng mapanukso. Galit niyang hinakbang ang mga paa at ikinuyom ang mga kamao. Wowo, pinadala ka ba ng iyong ama? Tanong ni Fan Tiangang. Wowo at naging isang babae muli. Maraming tao ang napabuntong hininga sa nakita, napakaganda ni Prinsesa Wowo. Si Wowo ay nakasuot ng maikling pulang damit, makikita ng isa ang kanyang mga hita at ang kanyang damit ay slim kaya makikita ang kanyang figure at magandang balakang. Nakasuot siya ng puting sapatos na gawa sa balahibo ng kuneho, ang cute nilang tingnan. Nakasuot din siya ng pulang putong na korona. Madaling hulaan na siya ang Princess Fire sa ganoong paraan. Uncle Fan, palihim akong dumating. Sabi ni Wowo kay Fan Tiangang ng telepatiko. Napangiti ng awkward si Fan Tiangang. Alam niya kung paano siya. Ang maliit na batang babae na iyon ay matigas ang ulo at masuwayin, ngunit siya ay mabait at medyo pinrotektahan siya ni Sejou. Iyan ay si Princess Fire, anak ni Sejou. Mangyaring bigyan siya ng isang upuan sa mga bisita ng karangalan na upuan. Nawawalan na ng pasensya si Fan Tiangang at ayaw niyang gumawa ng gulo si Wowo, kaya sinabi niya iyon sa buong pulutong. Galit na tumingin si Wowo kay Fan Tiangang. Napatingin siya kay Lin Feng. Tumiti siya ng nakakaloko, at mas lalo siyang nagalit. Lin Feng, kapag naging Holy Fifth ka, hihilingin ko sa aking ama na italaga ka bilang aking personal bodyguard. Idineklara si Wowo kay Lin Feng sa telepating paraan. Naglakad siya papunta sa bleachers at umupo sa tabi ni Xuening. Bukod kina Sage Jin at Sage Jin, ang kanilang katayuan sa lipunan ang pinakamataas sa mga tao sa bleachers. Pareho silang anak ni Sage. Sumulyap si Xuening kay Wowo at malamig na ngumiti, ngunit wala siyang sinabi. Natakot si Wowo kay Xuening. Hindi siya tumingin sa kanya, umitig siya sa battle stage. Maaaring magpatuloy ang kompetisyon. Luo Chen, ikaw na ang huli. Sabi ni Fan Tiangang. Napatingin ang lahat kay Luo Chen. Sir. Kinilala ni Luo Chen. Mukha siyang maingat at palakaibigan gaya ng dati. Dahan-dahan siyang lumapit kay Dishu, kinuyom ang kanyang kamao nang may paggalang at sinabi. Supreme Elder, mangyaring maawa at hayaan akong magpatuloy sa susunod na round. Kumislap ang mga mata ni Dishu. Hindi bababasa, si Luo Chen ay hindi katulad ni Lin Feng. Palaging sinusubukan ni Lin Feng na libakin siya. Si Luo Chen ay maingat at iginagalang siya. Nais ni Dishu na hayaan siyang maging kwalipikado para sa susunod na round. Umaasa si Dishu na magdudulot ng gulo si Luo Chen kay Lin Feng sa susunod na round. Sa pag-iisip tungkol doon, sinabi ni Dishu. Magsimula. Paumanhin kung kailangan kong lumaban sa iyo. Galit na sumigaw si Luo Chen at inatake si Dishu. Para siyang pana. Akala ng karamihan ay makakakita sila ng isang hindi kapanipaniwala at kahanga-hangang labanan, ngunit nagkamali sila. Ginawa ni Dishu ang tulad niya kay Zuan Yuan Mo, at hinayaan si Luo Chen na umatake. Nagkunwari siyang umatake, pero dumpensa lang siya. Mabilis silang nagpalitan ng 50 pag-atake at nakapasok si Luo Chen sa susunod na round. Kwalipikado si Luo Chen. Nagalit si Lin Feng, alam niyang sinadya iyon ni Dishu. Umaasa siyang magagawa ni Luo Chen na ma-pressure si Lin Feng. Si Lin Feng ay interesado kay Luo Chen. Siya ay maingat, at ang maingat na mga tao ang kadalasang pinaka-nakakatakot. Hindi alam ni Lin Feng kung saan galing si Luo Chen. Sa kanyang pakikipaglaban kay Dishu, hindi niya ipinakita kung gaano siya kalakas. Siya ang pinaka-misteryosong cultivator ng kompetisyon. Siyempre, nakita niya si Luo Chen na lumaban kay Cheng Shan, ngunit kahit sa labanang iyon, nagkaroon ng impresyon si Lin Feng na hindi ginamit ni Luo Chen ang kanyang pinakamahusay na mga pag-atake. Sa puntong iyon, 4 na tao lang ang may pagkakataong maging Holy Fifth. Jian Ya,
Zuan Yuan Mo, Lin Feng, at Luo Chen.